Sa aklat po ng Genesis Kapitulo 3, talatang 15. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sako. Pagkapala po sumatin sa muling pag-aalitin ng kanyang mga panalasing. Good morning po mga kapatid. Good morning. Ngayon po ay isang mapagpalang araw, muli ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon na tayo po ay muling pinagkatipon upang muli ay sumumba sa ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Nung nakaraang linggo, ang ating pong pinag-aralan ay ang pong aklat, mga kapatid. Ngayon po dapat Samuel, pero minarapat po na inyong lingkod na magkaroon po muna ng tinatawag na bridge study. Dahil po yung ating pong pinag-aaralan po na Genesis patuloy yan, mas madali po siyang maintindihan pag meron pong mga bridge study, yung kumbaga yung tulay na pag-aaral para mas lalo pong maintindihan yung mga susunod na pag-aaral. Kasi mula po Genesis hanggang Deuteronomio, yun po yung sulat ni Moises. Tapos, Josue, ang namumuno pa rin po dito, direkta ang Panginoong Diyos sa Israel. Pagdating po ng aklat ng hukom, gumamit ang Panginoon ng mga, di ba si Moises ang namumuno sa Israel, sumunod si Josue, tapos mga hukom na. Pagkatapos ng mga hukom, susunod din yung mga hari. Pero bago natin ituloy yung panahon ng judges to the monarchy, panahon ng kaharian, ay meron muna tayo pong ipapakita muna na pag-aaral na magbibigay po ng tulay mula po doon sa panahon na ang Diyos po ang namumuna sa Israel, patungo doon sa panahon na humingi na po ng hari ang Israel, humingi ng tao. Ang sabi nila kasi, tinatalo sila ng mga kalaban. Sabi nila kay Samuel, dahil maging Samuel po yung masusunod nating pag-aaral. Bigyan mo kami ng hari upang ipaglaban din kami, gaya ng ibang mga bansa. Na ang tao, ang gusto ng Diyos sa tao, maging iba. Di ba bayang hinirang? Ibig sabihin kasi ng hinirang, iba kayo. Kung ito ang pamamalakad sa ibang bansa, may taong namumuna, dapat iba kayo ang namumuna sa inyo, Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Samuel, Samuel, wag malungkot ang iyong puso. Hindi naman ikaw ang tinalikuran nila, kundi ako. Hindi ikaw ang tinanggihan nila. Kasi si Samuel, ang kaibahan sa kanya, ang introduction na rin sa susunod nating pag-aaral kay Samuel. Si Samuel, saserdote na, siya rin ay isa ring hukom at siya rin ay isang propeta in one. So kung namumuna sa Israel, itong si Samuel bilang hukom, bilang saserdote at bilang propeta, tapos tinanggihan siya ng mga tao, pakiramdam niya, bakit, ano ba nagawa ko sa inyo? Ang sabi ng mga tao, wala ka namang nagawang masama sa amin. Gusto lang namin maging gaya ng ibang mga bansa na nakapaligid sa amin, na maging kapareho nila na meron talagang hari na nangunguna. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ito sabihin mo Samuel sa mga tao, pag kayo ay nagkaroon ng hari, ito gagawin niya. Lahat ng mga lalaki nyo, kukuhanin ng hari, gagawin sandatahan. Yung mga bata nyo, gagawin alipin. Yung mga kababaihan nyo, gagawin tagaluto, tagahabi, tagatahi, gagawin manggagawa. May 10% ka ng ibabayaran na buwis mula sa kinikita mo, may 10% pa silang kukuhanin sa bawat alaga mo, sa bawat tanim mo, bukod pa. So yung mga pag-aari nyo, hihigpit ang inyong yung financial ninyo. Yung sinabi ni Samuel sa mga tao, sabi ng tao, no problem, okay lang po sa amin, basta magkaroon kami ng hari. So talagang nagtampo si Samuel. Ang dami kong ginawang mabubuting bagay sa inyo, tapos ayaw nyo na pala sa akin. Gusto nyo ng hari na gusto nyo. Eh di ginawa ng Panginoon, nagtindig siya ng hari. So yung Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomio, Josue, hukom,
at yung root na nasa panahon din ng hukom, na ang Diyos ang direktang namumuno sa tao na nagbibigay ng instruction, ayaw na yon ng Israel. Dadating na sa unang Samuel, yung panahon ng monarkiya o yung panahon na may nag-ahari na. At sino po yung unang hari na napili? Si Saul. So yun po yung magiging introduction natin. Ngayon, binasa po tayong aklat. Ito pong aklat ng Genesis, Kapitulo 3, talatang 15. Natin ito mag-open. Sana mag-open. Sana mag-open kaya. Okay naman. Ito pong binasa natin sa Genesis 3:15. Ito po yung patuloyan ng binanggit ng Panginoon nung si Adan at si Eva ay niloko ng ahas o dinaya ng ahas. May binanggit ang Panginoon dun sa ahas. Sa mga Sunday School teacher, i-take note nyo po ito. Ang sabi po doon, at sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka sa lahat ng mga hayop at nang higit sa bawat ganit sa parang at iyong tiyan ay ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So, isinumpa yung ahas. Ito po yung ating paksang batayan sa 15. At papag-alipin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. Ito po mga kapatid, tinatawag na kauna-unahang propesiya sa Biblia sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kung inyo pong titingnan, may nabanggit po ba dyan na Panginoong Hesukristo? Wala. Pero asan po dyan yun? Bakit sinasabi natin na ito ay pinakaunang propesiya sa pagparito ng Panginoong Hesukristo? Kaya po, sabi po doon sa paksang batayan, at ang kanyang binhi. Pamagat po natin, yung binhi. Ang binhi po mga kapatid, sa bagong tipan, o sa buong Biblia, marami pong ibig sabihin. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Diba, nahasik ang binhi sa apat na klase ng lupa. Hindi po yung tatalakayin natin na binhi. Ito po yung binhi, yung seed na dudurog doon sa dyablo, na manggagaling daw doon sa babae. Bakit po natin ito tatalakayin mamaya? Malalaman po natin all throughout para po sa mga susunod natin ng mga aklat ng pag-aaralan, meron kayong babalikan sa inyong sarili, kaya pala ganun yung nangyayari sa mga susunod na aklat. Lalong-lalo na sa hukom, sa Ruth, sa Samuel, mga aklat ng hari, at sa mga patuloyan pa, hanggang makarating ng Malakias at sa bagong tipan. So, ngayon po mga kapatid, matatalakay natin halos buong Biblia, summary ng Bible, na may nakatuon po dun sa binhi. Ano po ang nangyayari sa Biblia? So, yung pinaka-istorya ng Biblia, matatalakay po natin si Moita ng binhi, at may bridge po natin to sa mga susunod nating aklat. Tunghayan nyo lang po mga kapatid. At sa introduction po na ito, ay magtatanong po mga kapatid, handaan po ba kayong mag-aral ng salita ng Panginoon? Ang binhi, ang tema po natin, ang pagtatagumpay ng binhi na si Jesus. O ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung binhi. Ang sabi po dito, at papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi at ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. Sinasabihan ng Panginoon yung ahas, ikaw, yung ahas, at ang babae. Sino po yung babae na tinutukoy? Si Eva. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Sa English po, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Her seed. So, sa science o sa biology, mga kapatid, sa mga nag-aaral, kanino ba ang binhi? Sa babae o sa lalaki? Po? Sa lalaki. Paano mangyayari na ang binhi ay nasa babae? Diba? Kasi ang binhi talaga nasa lalaki. Inilalagay po yun sa babae pag sila ay nagsisiping o nagsasama. Paano sinabi? In and her seed. O yung sa kanyang binhi. Nasa babae o yung binhi. At yung binhi na to, ito ang dudurog sa yung ulo. Sinasabihan. Itong binhi ng babae, yun ang dudurog sa yung ulo. Sa ulo ng ahas.
At ikaw naman ang dudurog sa kanyang sakong, sa sakong ng binhi. Di ba? Parang kakaiba ngayon to, mga kapatid, itong pag-aaral na ito, na magbibigay sa atin ng patuloy ang pag-aaral sa buong Biblia hanggang sa panahon po natin ngayon. Ito po ay isang pag-aaral mula sa Genesis Kapitulo 3, talatang 15. Pangalawa, pag-aaral po ito na maaaring magbuod sa kabuuan ng Biblia. Pangatlo, pag-aaral na magpapakita na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kung meron man po ako natutunang isang bagay po sa ating Pastor Romy, lalo na po doon yung tatlong sinasabi niya katangian ng Panginoon. Natatandaan niyo po? Omnisensya, omnipotensya, presensya, presence, knowledge, and power. Diba? Na ang Diyos, nasa Kanya yung katangian na yun. Na hindi pa isinusulat ang Biblia, mula Genesis hanggang sa katapusan ng lahi, hindi pa tayo pinapanganak, alam na ng Diyos ang mangyayari. Naniniwala po kayo doon na ang Diyos makapangyarihan. Mayroon bang hindi alam ang Diyos? Eh di, pag meron din, hindi omnipotensya yon o omnisensya. Pag sinabing omni, lahat. Sabi nga ni Pedro nalalaman mong lahat ng mga bagay. Tayong lahat ay hubad at hayag sa harapan ng ating pagsusulitan. May makapagtatago baga sa lihim na dako na di makikita ng Diyos. Diba? Alam na ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pero tayo di natin alam. At doon pumapasok ang pananampalataya na, Panginoon, hindi ko alam ang mangyayari sa akin bukas o sa mga susunod na araw o sa mga susunod na mga taon, pero alam mo, Panginoon, ang mangyayari. Ang buhay ko ay sa iyo, Panginoon. Ako'y sumasampalataya. Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Diba? Ang kanta kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sabihin, pinapaubaya ko na sa Diyos ang buhay ko. Kung ano mangyari sa amin, ikaw na po ang bahala sa amin. Ganun po yun. So may pananampalataya tayo na alam ng Panginoon ng lahat ng bagay. So pinapasa Diyos mo lahat. Ngayon, sinabi po dito, yung binhi na to ang dudurog doon sa ulo ng ahas at yung ahas daw ay dudurog sa sakong ng binhi. So may gagawin siyang pananakit doon sa binhi. Pag-aaral na magpapakita ng tunay na kapangyarihan ng Diyos, hindi pa manalilikha po iba't ibang mga tao sa iba't adan pa lang po ito, alam na ng Diyos ang mangyayari. At pinaghandaan na po ng Diyos. Pakikita niyo po dito. Pang-apat, pag-aaral na magpapatunay na napakabuti ng Diyos, na hindi hahayaan ng Diyos na ang banal ay mamatay o hindi magkaroon ng katuparan ng kanyang ipinangako. Ang Diyos tapat. Ang Diyos napakabuti na hindi niya hayaan tayo hindi magkaroon ng pagkakataon sa kaligtasan. Balikan po natin yung English nito. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Isa-isahin po natin. Ang talata po ito, tinatawag na proto-evangelium o tinatawag na unang ebanghelyo. Unang pagpapahayag ng pangako ng isang manunubos o manunubos, isang kauna-unang talata na nagpakita ng pagpapahiwatig o presensya sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Balikan po natin ito. Tapos, i-divide po natin ito sa 4. At papagalitin ko ikaw at ang babae, that's number 1. Number 2, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Number 3, ito ang dudurog sa iyong ulo. Pang-4, ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Sana nababasa nyo kahit maliit kasi ang hirap pagkasyahin. Pangunahing bahagi, sa number 1, yung pot sa pagitan ni Satanas at ng sangkatauhan. Sabi, papagalitin po ikaw at ang babae. So, si Satanas at ang sangkatauhan, magkakaroon daw ng pag-aalitan. Magkakagalit daw yan. Alitan sa pagitan ng binhi ni Satanas at binhi ng babae. Pangatlo, ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ni Satanas. Yung pang-4, hahampasin ni Satanas ang sakong ng binhi ng babae. Yan po yung tuwiran kong sinasabi doon sa ibang salita. I-elaborate pa natin konti. Ang babae daw kumakatawan kay Eva. Ngunit sumisimbolo din sa Israel. So pag sinabi niyong babae,
sumisimbolo na ito, hindi lang doon sa babae o si Eva, sa Israel at sa huli doon sa iglesia. So sabi, at papagalitin ko ikaw at ang iglesia. Ikaw at ang Israel, o sa huli, ikaw at ang iglesia maglalaban. Totoo ba, naglalaban hanggang sa ngayon? Lumalaban tayo sa Diablo. Ang binhi ay tumutukoy kay Jesucristo, na tunay na tinutukoy na binhi ni Eva. Na mula kay Eva daw, di ba si Eva ang ina ng lahat ng nabubuhay? Wala namang ibang nilikhang babae ang Panginoon, kagaya ng mga ibang kathan ng ibang mga manunulat eh. Dalaw daw ang babae nilikha ng Diyos eh. Ewan ko kung kumakalat sa inyo, napapanood niyo. Si Eva lang po ang nilikhang babae. Sa kanya lang manggagaling yung binhi. Na ang binhi na yon, pagdating sa dulo, ang Panginoong Kristo. Ang ulo ni Satanas, kumakatawan sa kanyang kapangyarihan at otoridad. Sabi, dudurog sa kanyang ulo. Yung kapangyarihan ni Satanas at otoridad, yun po ay dudurugin ng Panginoong Kristo. Na sa huli, matatalo ng Panginoong Kristo si Satanas. Pang-apat, yung hampas sa sako, sumisimbolo ito ng pansamantalang pagdurusa at pagpapapako sa ating Panginoong Kristo. Bigyan ko ng sample, di ba si Satanas sumakay Judas nung sa Last Supper na tinatawag, tapos ipinagkanulo ang Panginoon, ano naging bunga? Na iba na ipako siya sa krus, bahagi yun ng pagdurog sa sakong na tinatawag. Kumbaga, pinipilit ng Diablo na saktan ng Panginoon. Saktan yung iglesia. Ano po ang kahalagahan ng pag-aaral na ito? Ito po yung unang pangako ng pagtubos pagkatapos sa pagkakasala ng tao. Di ba ang tao nagkasala? Ano yung pagkakasala ng tao dito? Yung sumuway sa utos ng Panginoon, huwag kayong kakain. Sapagkat pag kumain kayo ng bunga na ito, ano mangyari sa inyo? Mamamatay. So magiging alipin na kayo ng kasalanan. So ang unang pakalagahan po ng pag-aaral ito, mapapakita yung pangako ng pagtubos dun sa kasalanan ginawa ng tao. Pangalawa, ipinapakita ng dito yung konsepto ng pakikibakang espiritual. Paano ba nakikipaglaban ng anak ng Diyos o ang mga bayan ng Diyos sa kalaban nating Diablo? Pangatlo, inilalarawan dito yung pagtatagumpay ng Panginoon laban kay Satanas. At pang-apat, itinatag ang bahagdan ng lahi sa pagitan ni Eva. So makikita natin dito yung istorya ng Biblia, sino ba yung mga karakter dito na nagpapakita na ang Diablo sinusubukang labanan ng Panginoon. Gusto niya manalo. Pero sa bawat attempt niya na labanan ng Diyos, ang Diyos nagpapasibol ng mga tao na ito yung unti-unting lumalaban sa Diablo at natatalo siya sa bawat attempt ng kanilang paglalaban. So makikita natin yung mga karakter sa Biblia. May mga talataan din po ito sa Bagong Tipan. Para lang po muna bigyan natin ng diin sino yung binhi. Sa number 1, sa Genesis 3:16, ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos ang mga binhi na gaya bagay sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. So sa Genesis 3:16, may sinabing mga binhi, pero tinutukoy po dito, yung isang binhi lang ang Panginoong Kristo. Pero noon, may mga binhi din talaga. Yung mga offspring ng Israel na tumutok, na nagpapapunta sa isang binhi ang Panginoong Kristo. Mamaya papakita ko po sa inyo. Number 2, dudurugin ng Diyos si Satanas sa ilalim ng kanyang mga paa o sa magitan ng paa ng mga mananampalataya. Sa 16:20 ng Roma, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Kayo ba mga kapatid, nasaan ba si Satanas sa inyo? Baka nasa kamay nyo o nasa puso. Dapat sa talampakan, apakan nyo lang. Durugin po ninyo, daanan nyo lang dyan. Huwag nyo pong bibigyan ng pagkakataon po sa inyong puso yan. Durugin po yan. Pangatlo, ang kamatayan ni Jesus ay sumira sa kapangyarihan ni Satanas. Hebreo 2:14. Dahil sa ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo na siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa magitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang Diablo. So nung namatay ang Panginoong Kristo, nagtagumpay ang Panginoon.
dahil nagkaroon ng pagkabuhay na maguli. Hindi mananatiling patay ang namamatay sa Panginoon. So tinalo na yun ng Panginoon. At pang-apat, si Satanas ay natalo ng binhi na si Jesus. Sa Pahayag 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, o Apokalipsis na to. Sa Genesis, sabi po doon, ang ahas. Ngayon, tagal pala ng buhay niya, no? Dumating na Apokalipsis, buhay pa siya. Nga lang, matanda na siya. Matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Tingnan niyo po ito. Ito po yung tinanong sa akin ng isang kapwa kamanggagawa. Lalo na po nung tinalakay ko yung Apokalipsis, sabi po kasi dito, yung may isang si brother yata tinanong, ano po yung dragon, may babae, may sanggol. Sabi doon sa Pahayag, Apokalipsis 12:13. At nang makita ng dragon na siya inihagis sa lupa, ay inusig niya ang babaeng nanganak ng sanggol na lalaki. Sabi niya, bro, sino yung dragon? Sino yung babae na nanganak ng sanggol na lalaki at sino yung sanggol na lalaki? Yung babae ba si Maria ba yun? Ang Apokalipsis, wag yung katakutan sa interpretasyon. Kasi po ang Apokalipsis, ano sa Tagalog? Pahayag. Hayag po yan. Hindi po yan nakatago o hindi yan lihim. Pahayag. Pero ang po dyan, ang panganib ay magbigay ka ng interpretasyon na labas sa Biblia. Dapat ang interpretasyon mo nasa Biblia rin. Huwag ka nga aalis sa Biblia sa pag-interpret ng talata dahil nandiyan din yung kahulugan yan. Halimbawa, sa 12:1, at isang dakilang tanda ay nakita sa langit isang babae na nararamta ng araw, o sino yun? At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ngayon, sa atin pong pag-aaral sa Biblia, mga Sunday School teacher, sino po yung tinatawag na tao sa Biblia na may 12 bituin? Sino po yun? Hindi ba nagre-ring yung bell sa inyo, 12 bituin? 37:9 ng Genesis. Si Jose at siya'y nanaginip ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito ako'y nanaginip ng isang panaginip. At narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay lungkod sa akin. Si Jose, kabilang sa 11 bituin. Ibig sabihin nila ng bituin? 12. Yung 12 bituin, sino po iyon? O sino yung kumakatawan doon? Si Jacob. Si Jacob o yung Israel ay binubuo ng 12 lipi. Diba? 12 angkan ni Israel. So yung babaeng tinutukoy po dito, hindi babae talaga, kundi yung Israel. At nang makita ng dragon na siya inihagis sa lupa, inusig niya ang babae, inusig niya ang Israel, sapagkat sa Israel daw, nanggaling yung anak na lalaki, yung binhi. Kanino binhi ba galing ang Panginoong Jesucristo? Sa angkan ni David. Si David, sa anong angkan galing? Kay Huda. Si Huda, kanino angkan galing? Sa 12 lipi ni Israel. So, ang Diablo, nang makita ng dragon na inihagis sa lupa, inusig niya ito. Bakit niya usigin? Ito po kasi yung tanong sa 3:15 ng Genesis. At papagalitin ko ikaw at ang babae, at yung binhi at ang kanyang binhi, at ito ang dudurog sa iyong ulo, at ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. Kung ikaw yung Diablo, sinabihan ka ng Panginoon, ipapanganak yung binhi na dudurog sa iyo. Anong gagawin mo kung ikaw yung Diablo? Pipigilan mo na huwag maipanganak yung binhi. Bakit? Pag naipanganak to, dudurugin siya. Tama ba? So, anong gagawin ng Diablo? Si Eva, si Adan, nagkaanak. Si Cain at si Abel. Ano ginawa niya? Hindi si Cain to. Baka kay Abel manggagaling ito, di ba? Ano ginawa niya? Dapat kung kay Abel manggaling yan, mamatay si Abel. Di ba? Pumasok siya kay Cain, may panggagalingan pa ba yung binhi? Namatay si Abel? Anong mangyari? May panggagalingan pa ba?
Wala. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpausbong siya ng panibagong anak, si Seth. Kay Seth naman manggagaling yung binhi. And so on and so forth. Lahat ng bawat binhi na ipapasibuli ng Panginoon, pipigilan ito na lumabas yung Panginoong Jesucristo mula dito. At dito papasok yung ating mga pag-aaralan, mga kapatid. Sa Lumang Tipan, ang una doon, ang pagpatay ni Cain kay Abel. Ito po yung unang pagtatangka na alisin ang isang potensyal na ninuno o isang potensyal na panggagalingan ng Panginoong Jesucristo. So ang diablo talagang gumagawa ng paraan na hindi maipanganak yung dudurog. Uusigin at uusigin niya yung mga tao ng Diyos para hindi sumibol yung binhi. Gagawa siya ng paraan. Pangalawa, nung dumami na yung tao, malamang nakita ng diablo, isa sa mga tao na to, dyan manggagaling yon. Di ba? Kasi alam ng diablo, makapangyarihan ng Diyos. Na pag sinabi ng Diyos, matutupad, pipigilan niya yon. So, ang Diyos ay hinayaan dumami yung tao. Ano ginawa ng diablo? Pinasama niya yung puso ng mga tao. Di ba? Sabi, nakita ng Diyos, masama na yung mga tao. Kaya nalipo lang mga tao. Pero ang Diyos gumawa ng paraan, nagtira siya ng 8. Sa 8 na ito, dito manggagaling yung binhi sa 8 kaluluwa. Diba kay Noe, sa asawa niya, 3 niyang anak at 3 manugang. So 8. Hanggang dumami tao, si Sem, si Cham at si Japet. Hanggang sa dumating na yung kay Abraham. Nung dumating na yung panahon ni Abraham, pinangakuan ng Panginoon si Abraham. Sabi ng Panginoon, sa ikaw magiging ama ng lahat ng mga bansa. Diba? Yung mga pangako ng Panginoon. So, itong diablo, matalino rin. Hindi na ako magpo-focus sa napakaraming tao sa mundo. Dito ako magpo-focus sa pinangakuan ng Panginoon. So, si Abraham, nanganak ng isang lalaki. Si Ismael muna. So, yung sa tanong sa CYA, sino ang anak ni Abraham? 2 po yun, ha? Hindi lang po si Isaac, si Ismael din. Pero kung napansin nung November 1, 2 ang tamang sagot po doon. Ngayon, nung nalaman niya na hindi si Ismael yun, pagtatangkang pigilan ang pagsilang ni Isaac. So, mamamatay sana ito. Kasi pag namatay si Isaac, mapipigilan ba yung si Jacob, kanino ba galing na lahi? Kay Isaac, di ba? So pag namatay si Isaac, napigilan ba? Hindi napigilan. Pang-4, pagtatangka ni Esau na patayin si Jacob. So nung pinanganak si Isaac, tumami yung tao. Ito na, si Jacob na. 12 angkat. Di ba si Esau at saka si Jacob nag-away? Natatanda niyo yung pag-aaral natin? Tinangka niyang patayin si Jacob nakatakas. So, hindi na naman nagtagumpay si Satanas. Diba? Nabuhay si Esau. Ay, si Jacob. So, dyan po yung talata. Pagtatangkang alisin si Jacob bilang isang pangunahing ninuno ulit. So, si Jacob, nagkaroon po ng 12 lipi. Hindi na po natin talakayin si Dina na pang 13 anak. Doon na lang sa 12 tribes. Pakana ng mga kapatid ni Jose, napatayin siya. Hindi naman galing kay Jose yung binhi, tama, kasi ang binhi galing kay Juda. Pero bakit tinangkang mapatay si Jose? Di ba ang istorya, ang angkan ni Israel magkakaroon kasi ng kagutom. So kung nagkagutom at itong si Jose ay hindi nakaalis sa Israel o sa lipi niya at napunta sa Egypto upang doon magkaroon ng pag-aari kasama ng Paraon, may lilipatan ba yung 12 kapatid niya para maituloy yung buhay? Basahin po natin mga kapatid. Sa Genesis, sabi po dito, napakagandang talata po nito mga kapatid. Yung natatandaan nyo nung si Jose ay nagpakilala na sa kanyang mga kapatid, doon sa kwarto yung nag-iyakan sila, sabi,
Hindi ko na matiis, magpapakilala na ako. Sabi niya gano'n. Ang iniisip ng mga kapatid, gaganti itong si Jose kasi alam ni Jose na itong mga kapatid niya nagbenta sa kanya, tagtangka sa kanya siyang patayin. So sabi ni Jose, hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Hanapin natin yung talata. Ang sabi niya doon, ayan. 45:5. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili sa inyo na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Panginoon sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Ganda ng ni Jose. Hindi niya tinatanggap sa kanyang sarili na itong mga kapatid ang nagdala rito, naginawan siya ng masama. Hindi siya nagtanim doon. Ang iniisip niya, it's God's way na mapunta ako rito para mag-adya ng buhay sa inyo. Na kayo ay manatiling buhay. Kasi kung hindi mananatiling buhay yung mga kapatid niya, paano na yung plano ng Panginoon? So yun po yung pagtatangkang alisin si Jose, isang mahalagang bahagi sa number 5, sa kasaysayan ni Juda upang manatili itong buhay. So, isipin nyo muna, kung hindi si Jose nakarating sa Ehipto, namatay kaya sa gutom itong mga kapatid niya, maaari. Pero ang Diyos gumawa ng paraan na si Jose makarating sa Ehipto para doon mapunta yung kanyang mga kapatid at maituloy yung kanilang buhay. Sa number 6, ang utos ni Paraon na patayin ang mga lalaking sanggol na Hebreo. Di ba karumal-dumal yun? I can just imagine po yung mga nanay sa panahon noon. Sino po rito yung may anak, ganito kaliit, anak na lalaki, tapos lahat ng anak ng lalaki, papatayin. Anong pakiramdam nyo? No choice kayo. Yan, sakit nun, anak nyo eh. So lahat ng anak na lalaki pinatay nung panahon na yon. At isa sa mga bata na dapat mamatay yung panahon na yon, ayon sa panukala ni Paraon ay si Moises. Hindi nagtagumpay ulit ang dyablo. Bakit mahalaga na nandoon si Moises? Kasi si Moises po ang isa sa nagtaguyod sa Israel upang sila'y makaalis sa Ehipto, maitawid po sa dagat na pula at ma-establish po yung bansang Israel. Kung namatay si Moises noon, paano na yung Israel? Papatayin na lang sila doon sa hirap sa Ehipto sa magitan ni Paraon. Nakuha niya yung istorya noon? Di ba ang Israel pinahihirapan, inaalipin? Ang sabi ni Moises, palayain mo ang aking bayan o ang bayan ng Diyos dito, paalisin mo kami. Kung hindi sila nakaalis doon, patuloy silang pahihirapan doon. Maipapanganak ba Panginoong Jesucristo doon sa panahon na yon? Kung gano'n ang nangyari sa kanila, maaaring hindi po natin alam. Pero ang Panginoon gumawa ng paraan. So patuloy na inuusig ng dyablo ang maaaring panggalingan ng binhi. Pagtugis ni Saul kay David. Ito pa yung isang bahagi ng kasaysayan pag pinag-aralan natin yung aklat ng Samuel. Na si Saul, wala namang ginawang masama si David sa kanya, pero dahil sa kanyang inggit na nangyayaring tagumpay ni David, pinapapatay niya si David. Di ba si David? Dumaan lang naman siya kay Saul, doon sa laban sa Pilisteo kay Goliath, para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Nandun kasi tatlong nakatatandang kapatid ni David, nagdala siya ng baon. Naiwan niyo yung baon niyo, ako magdadala. Pagdating doon, narinig niya yung sigawan ng mga tao na itong si Goliath ay hinahamak yung Israel. So si David, sabi niya, wala sa inyong lalaban. Sabi niya kay Saul, ako na lang po lalaban dyan. At alam na natin yung istorya. Ngayon, pag uwi nila, yung lahat ng kababaihan sa Israel nagsisigawan at nag-aawitan. Ang awit nila, si Saul ay pumatay ng libo-libo. Ganda ng pakiramdam ni Saul. Ngunit si David ay pumatay ng laksa-laksa. Tigsa 10,000. Hindi naman tigsa 10,000 na patay ni David noon, kundi si Goliath lang. Pero sa awit na yun,
parang mas bida si David. Nag-init na dun si Saul at pinipilit niya nang patayin si David. At pag-aaralan natin sa susunod kung ano yung mga kaparaanan ni Saul. Pero hindi niya mapatay si David. Bakit? Inaalalayan siya ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa isang binhi, doon manggagaling yung tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo, saan galing binhi? Sa binhi ni David. Kung napatay si David sa panahon ni Saul, nagtagumpay ang dyablo. Hindi siya nagtagumpay dito. Kasi iningatan ng Panginoon si David. Ang pagtatangka ni Atalia, nalipuli ng makaharing lahi mula sa pamilya ng Huda. Kilala niyo si Atalia? Taas ang kamay. Si Atalia po ay isang hari po na nasa mga sumakop sa Israel, Babylonia. Ngayon, yung angkan ni Huda, alam niya kasi yung kasulatan, sabi po, si Jacob o si Israel nung mamamatay na, nagbigay po siya ng propesya sa kanyang 12 anak. Sabi niya, para kay Huda, hindi aalis ang setro mula sa iyo. Sabihin, lahat ng maghahari dapat manggaling sa angkan ni Huda. Ano ginawa ni Atalia? Lahat ng makaharing tao o lalaki o lineage na manggagaling kay Huda, pinapatay niya. Para walang maghari. Pero ang totoo nun, tangka ito ng dyablo, napatayin ang angkan ni Huda para hindi manggaling dito ang binhi. Pero anong ginawa po doon? May isa po doong lalaki na naikubli, parang si Moises, naikubli. At doon po yung sumunod na hari ng Israel, na ituloy pa rin yung lahi. Hindi pa rin mananalo talaga ang dyablo. Talagang ang Panginoon gumagawa ng paraan. Itong dyablo, papatayin yung mga taga-Huda na manggagaling yung hari. Ang Panginoon, kukuha ng isa dyan. Parang si Moises, pinapatay yung mga bata. Di ba? Pinaago si Moises. O ito naman, nung si Atalia nagpapapatay sa mga taga-Huda, kumuha siya ng isa, itinago. At may nabuhay dun nang galing ulit yung mga susunod na angkan sa Huda o yung mga makaharing angkan. Hindi na naman nagtagumpay sa pagtatangka ang dyablo. At ang pangsyam, yung pakanan ni Haman o ni Haman, doon sa aklat po ng Esther, nalipuli ng mga Hudyo o mga Jewish. Sabi ni Haman sa hari, lahat po ng Hudyo kailangang mamatay. Gumawa ng decree o sulat. Republic Act, number ganito, na ang lahat ng Hudyo mamamatay. At at si Mardoqueo ay ilalagay, ibibitay doon sa nakatayong, ano naalala niyo yun? Yung nakatayong ginawang patusok na bato. Na ang nangyari, si Haman yung doon, yung itinusok doon. At lahat ng tumutugis kay sa mga Hudyo, yun naman ang ipinapatay ng hari. So, hindi na naman nagtagumpay si Satanas na lipulin yung mga Hudyo dahil ang Panginoon nagpausbong ng isa. Sino ang pinausbong niya? Si Reyna Esther. Si Esther, ginawa ng Panginoon, unti-unti niyang ipinasok doon sa kaharian at naging Reyna. At nung naging Reyna na siya, sabi ng hari, kasi maganda si Reyna Esther, sabi ng hari, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Ano ba ang sabi ng hari ay hindi mababali. Sabi ni Esther, talaga? Ganun. Oo, naipangako ko na eh. Sige, ipatigil mo ang paglipol sa Israel. Siyempre, pinirmahan ko rin naman yan na hindi ko mabali na dapat ipapatay ang Israel o mga Hudyo. Hindi ko din pwede baliin yan. Sige, ganito na lang. Hindi ko babaliin yan, pero gagawa ko ng panibago. Ang ginawa niyang decree, lahat ng papatay sa taga-Israel ay kailangang mamatay. O diba, hindi niya binali yung una niyang sinulat. Pero gumawa siya ng panibagong utos na lahat ng gustong pumatay sa Israel ay ang unang mamamatay. O, nagpausbong ang Panginoon si Esther. Kaya pag pinag-aralan natin yung Esther ulit, makikita niyo yung istorya, iyon yung paraan ng Panginoon. Ang dyablo gustong patayin kung kanino manggagaling yung binhi. Na kung itong lahat ng Hudyo ay naipapatay ni Haman nung araw na yun, ba ipanganganak ba ang Panginoong Jesucristo? Hindi, magtatagumpay si Satanas. Pero Panginoon gumagawa ng paraan upang makaligtas ang Israel. At ginamit po niya doon si Esther at si Mardoqueo, yung kanyang tiyuhin. Kahit po sa bagong tipan,
Si Herodes po ay nagbigay din ng utos na patayin lahat ng sanggol dahil alam niya na meron daw ipanganganak na bagong gobernador at mapapalitan siya. Sino po yung nakaligtas doon na sanggol na ipinanganak sa Bethlehem? Ang Panginoong Jesucristo, ito na yung binhi. So, naipanganak. Pero isipin nyo lang gano'ng karami ang mga batang ipinapatay ni Herodes na pagtatangka ng dyablo na hindi maipanganak ang binhi. Di ba? Hanggang sa bagong tipan, gumagawa siya ng paraan. Kasi alam niya, dudurugin ang ulo ko nito eh. Ganon. Pangalawa, naipanganak na si Jesus, anong gagawin na lang ng dyablo? Ang tukso ni Satanas kay Jesus sa ilang, sa Mateo 4:4, ang batong ito ay gawin mong tinapay. Pagtatangka ng dyablo na ilihis ang Panginoon mula sa kanyang misyon. So hindi rin nagtagumpay ang dyablo doon. Pakana ng mga pinunong Hudyo na patayin si Jesus sa krus. Naipapatay ba ang Panginoon? Oo, pero nagtagumpay ba sila? Hindi. Kasi ang Panginoon ay nabuhay na maguli. Hindi mo mapapatay ang Diyos. Akala mo, nagtagumpay ka na noon? Hindi pa. Akala niya, nung nakawala si Barabas, nagtagumpay na siya kasi naipapako sa krus ang Panginoon. Ngunit yun palang ang simula. Kasi dahil po, ang tunay na buhay ng isang tao ay kung kailan niya tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. At walang kabuluhan ang pagtanggap mo kung ang Panginoong Jesucristo ay hindi nabuhay mula sa mga patay. Dahil ang Panginoong Diyos ay namatay, nabuhay, may kabuluhan yung ating pananampalataya. Alam natin sa ating sarili, kagaya ng Panginoon na nabuhay mula sa kamatayan, tayo rin, pag tayo namatay, mabubuhay din tayo. Yun ang kahalagahan po ng pananampalataya natin. So, hindi nagtagumpay ang dyablo nung namatay ang Panginoon. Dahil yun pa nga ang nagselyo o nagtatak ng pagkapanalo ng Panginoong Jesucristo. Ang pagtataksil ni Judas kay Jesus, natatandaan niyo po yun? Gawain din ng dyablo yun para talunin po ang Panginoon. Ngunit hindi rin po siya nagtagumpay. Ngayon, meron pong ibang mga pagtatangka na nangyari po sa Biblia. Yung mga nananakop na Assyria, Babylonia sa Israel, pagtatangkang guluhin ng Israel na hindi maipanganak ang Panginoong Jesucristo mula sa lahi. Pag-uusig sa Hudyo, sa aklat po ng Daniel, pagtatangkang puksain ang kultura at pananampalataya ng mga Hudyo. Ngunit ano ginawa ng mga Hudyo noong panahon na yon? Pag dumating na tayo sa Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel, makikita niyo po doon na yung mga tao ng Panginoon gumagawa ng patagong pagkakatipon para hindi sila malikol, para yung kultura ng paglilingkod nila hindi mawala. At pagdating sa bagong tipan, yung mga patagong pagkakatipon nila, tinawag na po itong sinagoga. Sa lumang tipan, hindi nyo mababasa yung sinagoga. Ang mababasa nyo doon, saan sila nagkakatipon? Sa templo. Pagdating sa bagong tipan, wala na yung mga templo. Ano makikita nyo kung saan sila nagkakatipon? Sa mga sinagoga. At kung saan sila nagkakatipon, doon pumupunta ang Panginoong Jesucristo upang sila sabihan yung tama ang inyong intensyon na magkatipon, na mag-aral ng salita ng Panginoon, ngunit ang namumuna nga lang sa inyo ay mga tiwali. Yung mga pariseo, yung mga ganon. Yung mga nagpapaano ng damit nila, nagtuturo pero hindi naman nila tinutupad yung kanilang tinuturo. Kumbaga, piling aral lang ang kanilang tinutupad, itinutuwid sila ng Panginoon. Pati yung araw ng Sabat, di ba? Sabi ng Panginoon, ang Panginoon gumawa ng mabuti, sabi nila, matuwid ba ng tao gumawa sa araw ng Sabat? Sabi ng Panginoon, ang Panginoon gumawa ng matuwid sa araw ng Sabat, sinaway yung mga nasa sinagoga. So yun yung mga sinagoga. Na nung panahon na yun, tinatangkang puksain ng mga mananakop ang mga mananampalataya, pero yung mananampalataya, patagong nagagawa ng mga pagkakatipon para manatili sa kanila yun. Panghuli, pag-uusig ng mga Romano sa unang Kristiyano. Naalala niyo po sa aklat ng mga gawa, sabi po doon, babasa tayo ng isa. Gawa 8:1. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng mga araw ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. So, yung iglesia na nasa Jerusalem, mga kapatid, tingin sa taas. 8:1, tandaan niyo po yung verse, saan po mababasa, church in Jerusalem. Iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat
Sa lahat ng mga dako ng Judea, Samaria, maliban sa mga apostol. 4. At ang mga nagsipangalat kay nagsipaglakbay na ipinangangaral ang salita. Sa number 3, dato pa pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay, kinakalagad ang mga lalaki at babae at pinapasok sa bilangguan. So ang diablo kasi, gumagawa ng paraan upang ang iglesyang ito, itumba niya, ibagsak. Pero hindi sila nagtatagumpay. Ngayon, balikan po natin itong introduction natin kanina. Ito po ay pag-aaral mula sa Kapitulo 3:15 ng Genesis mula sa binhi ng Panginoon. All throughout the Bible, ang makikita niyo pong istorya rito, ang Panginoon, ito yung mga tao ng Panginoon, aalagaan niya. Ang diablo, gagawa ng masama. Pipilitin niyang ibagsak ang tao ng Diyos. Ang Panginoon magpapausbong ng hukom, magpapausbong ng mga taong tutulong o magtataguyod sa tao ng Diyos na mga propeta, mga hukom, hari, at iba-iba pang mga tao na gagamitin ng Panginoon. Kagaya ni na Esther, na Mardoqueo, hindi naman propeta si Mardoqueo eh. Ganun po yung istorya sa Biblia hanggang sa Bagong Tipan. At yun po ang kabuuan ng buod ng Biblia, na ang diablo, alam niya, dudurugin siya ng binhi ng Panginoon. At nung naipanganak na ang Panginoon, ang gusto na lang niya, itong mga tao na ito ng Diyos, diretsuhin na po natin tayo huwag magtagumpay. Kaya ang diablo, gaya ng isang liyong umuungal na humahanap ng masisila niya, ayaw niya na tayo, durugin natin siya. Ang gusto niya, tayo ang madurog o bumagsak. Ano ang gagawin ng diablo sa atin? Bibigyan ka ng kaisipan. Maaring masama sa kapwa, maaring dahil sa sakit mo, ibagsak ka, bubulungan ka niyan. May Diyos ka pero hindi ka binibigyan ng kagalingan. May Diyos ka, hindi ka binibigyan suporta sa iyong problema. Gaganunin ka ng diablo. Paulit-ulit na lang yung pinakikinggan mo, umalis ka na dyan. Mainit sa kapilya mo, maganda dito. Lahat ng uri ng pandaraya na ay gagawin ng diablo. Pero ang Panginoon, sa pamagitan ng pagkakatipon, sa magitan ng pag-aaral natin ng kanyang mga banal na salita, tandaan niyo mga kapatid, ito naman ang kaparaanan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Na siya na mismo, nagkatawang tao upang tayo iligtas. Noon, gumagamit siya ng tao upang iahon yung kanyang bayan at mga tao mananampalataya. Siya na mismo gumawa nun. Ngayon, sa panahon natin, gumagamit din ba ang Panginoon ng mga tao upang magpaalala sa atin na ang Diyos ay mabuti? At tayo manatiling tapat sa Kanya, mga kapatid. Sa magitan po ng inyong mga mangangaral, kapatid sa pananampalataya, bibigyan ko po kayo ng sample. Pag merong mga gawain sa Panginoon, CYA man yan, Family Day man yan, Family Day, sa atin, anniversary, kahit mag-leisure swimming tayo, mga kapatid, magkakapatid, ano ba ang idudulot nito pag tayo nagkakasiyahang tayong magkakapatid? Ano ba idudulot nun? Malilihis ang isip mo sa gawain ng laman at matutuon ka sa kasiyahan kasama ng kapatid mo sa pananampalataya. Kaya kahit simpleng kainan lang ito, makapagpapabuti sa pananampalataya mo yan. Kaparaanan ng Diyos yan. Halimbawa, kaming mga kalalakihan, nagpunta kami ng Baguio. Yun ba iisipin yung ano namin yun? Tawag doon? Kalayawan ba yun? Hindi. Doon kami mababand. Doon kami mababand na magsama-sama na itaguyod yung aming pinaglilingkuran. At kung kayo man mga kababaihan, mga kabataan, mag-isip ng mga gawain, magsasama-sama kayo, samahan nyo ang kapatid nyo. Dahil baka sabihan kayo, huwag kang sumama dyan, sumama ka. Bakit? Dahil ito ang magpapatatag sa iyo sa pagkapit sa Panginoon. Tandaan nyo mga kapatid. Ito ang mga bagay na magsasabi, anak ka ng Diyos, dito ka, huwag kang aalis. Masaya ang makipagkatipon sa pangalan ng Panginoon kasama ng mga kapatid sa pananampalataya. Ang baga na wala sa bunton o uling na wala sa bunton ng mga baga, mawawalan ng apoy. Sumama ka sa init. So kung may mga gawain tayo
sa iglesia, ito'y kaparaanan ng Panginoon para ikaw ay manatili sa kanyang pagmamahal. At samantalahin natin yun. At ito ang mga gampanin natin habang iniintay natin siya. Iniintay natin ang pagparito ng Panginoon. Inaalala natin siya, linggo-linggo, ang kanyang kamatayan na nagbibigay sa atin ng katibayan ng pananampalataya. Nag-aaral tayo ng kanyang mga banal na salita upang natin lalong matandaan ang kanyang karunungan at ang kanyang mga patuloy na pagpapalakas sa spiritual natin kinalalagyan. Meron tayong mga prayer meeting upang patatagin yung ating relasyon sa Panginoon. Kaparaanan ito ng Panginoon upang hindi magtagumpay ang dyablo. Kaya, alisin mo sa buhay mo yung mga bagay na yan, baka magtagumpay siya. Gusto nyo ba yun? Ayaw nyo nun. O gusto nyo magtagumpay ang Panginoon sa inyong puso, na pagdating ng panahon, sasabihin sa inyo ng Panginoon, tapat kong anak, tapat kong lingkod, pumarito ka sa aking kaharian. Hindi pinag-uusapan yung katungkulan. Ang sinasabi po, tapat kong lingkod. Iba-iba po kasi tayo ng ating ministeryo, pero kung ano yung pinangahawakan natin, doon tayo magtapat. Diba? Kahit simple lang po yung ating mga ministeryo tinanggap, pero maging tapat tayo dito. Huwag tayong aalis sa piling ng Panginoon. Huwag po nating hahayaan na durugin ang sakong ng Panginoon. Huwag niya. Oo, masasaktan tayo. Pero pag tayo nasasaktan, hindi natin iniisip na sa diablo yun. Pag tayo nasasaktan, palo ito ng Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Dahil nagtagumpay na ang Panginoon. At hayaan nating nagtatagumpay ang Panginoon sa ating buhay. Ito po ang ating pag-aaral ngayon at pag-aalitin ko ikaw at ang babae. Lagi nating kalaban ng diablo. Amen? Pero tayo laging magtatagumpay. Ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo. At ikaw ang tuturog sa kanyang sakong. Maging kasangkapan tayo upang durugin ang diablo at maging kasangkapan tayo upang itaguyod ang patuloy na pagtatagumpay ng ating mahal na Panginoong Jesus. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon sa ating pong pinag-aralan. Tayo po'y sama-samang manikluhod at